Alam nyo, kakaiba ang tadhana. Ang pinakamamahal niyang sasakyan ang kotseng minsang ginamit niya para ipamukha sa akin kung gaano ako kaliit at kahamak ngayon sa akin na. Isang linggo pa lang ang nakakaraan nang bilhin ko ito sa subasta. Naremata. Parang panaginip na bumalik sa akin ang lahat ng sakit at kahihiyan, pero ngayon, ako ang may hawak ng susi. Kung alam niya lang na ang babaeng minsang nilait niya, dahil nagtatrabaho sa gasolinahan, ay siya ngayong bibili ng kanyang simbolo ng kayabangan. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Para sa marami, ang buhay ko ay simple lang. Ako si Ara, at madalas akong mapansin dahil sa aking itsura. Kung minsan nga, may lumalapit at nagsasabing, ang ganda mo, iha, bakit hindi ka mag-apply sa opisina? Sayang naman ang ganda mo kung dito ka lang sa gasolinahan. Umingiti lang ako. Wala silang alam sa mga pangarap na itinayo ko sa bawat patak ng gasolina na ibinubuhos ko. Sa loob ng 6 na taon, naging mundo ko ang amoy ng unleaded at diesel, ang ingay ng makina, at ang init ng sikat ng araw. Mula umaga hanggang hapon, nakasuot ako ng aking uniforme, nagpapagasolina, naglilinis ng windshield, at nagtatanong kung full tank po ba. Bawat sentimo na kinikita ko ay pinagpapawisan ko ng husto. Hindi man ito ang pinakamakinang na trabaho, pero malinis ito, marangal, at higit sa lahat, nagbibigay sa akin ng pagkakakitaan. Dito ako natuto maging independyente. Dito ko unti-unting binubuo ang pangarap kong makabili ng sariling lupa at makapagtayo ng maliit na bahay para sa aking pamilya. Hindi man kasing garbo ng mga pangarap ng iba, pero akin ito. Pinagsisikapan ko. Tahimik lang ako sa aking trabaho. Madalas, habang naghihintay ng customer, nagbabasa ako ng libro. Gusto kong matuto, gusto kong lumawak ang aking kaalaman. Maraming klase ng tao ang dumadaan sa gasolinahan. May mga mababait na nagbibigay pa ng tip, may mga nagmamadali, at mayroon ding mga taong akala mo sila na ang nakakalam ng lahat. Isang hapon, habang abala ako sa paglilinis ng gas pump, isang mamahaling itim na isdu ang humarurot at huminto sa harap ko. Ang kinang ng kotse ay halos makapanakit sa mata. Nang bumukas ang pinto, bumaba ang isang lalaking mayayabang na tindig. Nakaramdam ako agad ng kakaibang kaba. Nang mag-angat siya ng tingin, napako ang aking paningin. Si Marco. Dating kaklase namin sa high school. Kilala namin siya noon bilang mayabang at mapagmataas. Ang kanyang pamilya ay may kaya at hindi niya kailanman pinalampas ang pagkakataong ipagyabang iyon. Sa paglipas ng panahon, akala ko nagbago na siya. Pero nang bumaba siya mula sa kanyang makintab na sasakyan, malinaw na hindi. Suot niya ang mamahaling polo shirt na may kilalang brand at isang kumikinang na relo sa pulso. Ang kanyang ngiti ay nakakainsulto. Full tank, miss, sabi niya, at ang boses niya ay may bahid ng pagtawa na parang may alam siyang nakakatawa. Sinubukan kong hindi pansinin ang kakaibang tono niya. Nagsimula akong maglagay ng gasolina. Pero hindi niya ako tinigilan. Sumandal siya sa pintuan ng kanyang kotse, naka-cross arms, at tinitigan ako. Uy, Ara. Ikaw pala yan, patuloy niya, tumataas ang isang kilay. Ikaw yung magandang Ara noon, di ba? Sa gasolinahan ka nagtatrabaho ngayon? Akala ko ba pangarap mong maging doktor? Ano nangyari? Hindi ko sinagot. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang kanyang tingin ay mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang bawat mansa ng grasa sa aking uniforme. Para bang sinasabi ng kanyang mga mata, wala kang narating. Nang matapos ako, ibinigay niya ang bayad na may kasamang malaking tip. Hindi ko kinuha ang sukli. Umisi lang siya bago siya sumakay sa kanyang kotse at umalis. Naiwan akong tulala at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding kirot sa loob. Simula noon, naging regular si Marco sa gasolinahan. At sa tuwing magkikita kami, lagi niyang sinisigurado na mapahiya ako. Hindi na lang siya nagpapagasolina, minsan, dadaan lang siya para lang mang-asar. Ang kanyang mga salita ay parang matutulis na tinik na unti-unting bumaon sa aking puso. Ara, kailan ka ba magkakaroon ng sarili mong kotse? Ang tagal mo nang nagtatrabaho rito, ito ang paborito niyang linya. Minsan, may kasama pa siyang mga kaibigan at sabay-sabay silang magtatawanan habang nakatingin sa akin. Nararamdaman ko ang pamumula ng aking mukha, ang pag-akyat ng init sa aking leeg. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagsigawan sa kanya ang lahat ng pinaghirapan ko,
ang bawat hirap na dinanas ko. Pero pinipigilan ko ang aking sarili. Alam kong mas masaya siya kapag nakikita akong nagre-react. Magkano ba ang kinikita mo rito sa isang araw? Sapat ba yan para sa pangarap mo? Ang mga tanong niya ay puno ng panunuya. Minsan, habang naglilinis ako ng windshield ng kotse niya, narinig ko siyang nagsasalita sa telepono na parang sinasadya niyang iparinig sa akin. Pre, nandito ako sa gasolinahan. Nagpapagasolina. Ang hirap talaga ng buhay, ano? May mga taong dito lang nauwi. Sayang ang ganda, pero dito lang ang narating. Nanginginig ako sa galit habang patuloy sa pagpupunas ng salamin. Hindi ko siya tiningnan. Ang pinakamasakit ay kapag sinasabi niya, ang ganda mo sana, Ara. Sayang at dito ka lang napunta. Para bang ang aking halaga ay nakadepende lamang sa kung anong trabaho mayroon ako. Para bang ang lahat ng pagsisikap ko ay walang kwenta dahil lang sa aking propesyon. Gabi-gabi, bago ako matulog, bumabalik sa akin ang kanyang mapang-asar na ngiti at ang kanyang mga salita. Kumukulo ang dugo ko, pero sa halip na magpatalo sa galit, ginawa ko itong gasolina para mas magsikap. Ang bawat pangutya niya ay naging inspirasyon ko. Hindi ako mananatili rito. Hindi ito ang aking hantungan. Hindi ako papayag na ikaw ang magdidikta kung sino ako, paulit-ulit kong bulong sa aking sarili. Hindi na lang simpleng asaran ang ginagawa ni Marco, lumalampas na ito sa hangganan ng pagiging propesyonal. Minsan, sa gitna ng busy hour, sasadya siya at aabalahin ako. Magpapalit-palit ng order, magpapahirap sa pagbabayad, at sisiguraduhin na mahaba ang pila sa likuran niya habang siya ay nagbibiro ng malakas tungkol sa trabahong mahirap, kinikita ay maliit. Makikita ko ang pagkairita ng ibang customer at lalo akong nahihiya. Pero patuloy akong humingiti at nagiging propesyonal. Dumating ang punto na halos maiyak na ako sa bawat pagkikita namin. Ang kanyang mga salita ay tila pumapasok sa aking kaluluwa at nagbibigay ng matinding sakit. Gusto kong lumaban, gusto kong ipagsigawan na hindi niya alam ang pinagdadaanan ko, na bawat sentimo na kinikita ko ay pinaghirapan ko ng husto, at mayroon akong mas malalaking pangarap kaysa sa nakikita niya. Ngunit alam kong hindi ito ang tamang laban. Doon ko napagtanto na kailangan kong baguhin ang aking buhay. Hindi para patunayan sa kanya, kundi para sa sarili ko. Nagsimula akong mag-ipon ng masigasig. Bawat piso na sobra sa aking pangangailangan ay itinabi ko. Nagsimula akong magbasa ng mga libro tungkol sa personal finance, sa small business, at sa real estate. Sa gabi, pagkatapos ng aking shift, imbes na magpahinga, pinag-aaralan ko ang iba't ibang paraan para palagin ang aking pera. Gusto kong magkaroon ng kalayaan, at ang kalayaan na iyon ay makukuha ko sa pamamagitan ng pagiging financially independent. Nagsimula akong maghanap ng pagkakataon. Nakita ko ang potensyal sa online selling, partikular sa customized na produkto na may mga disenyo na ako mismo ang gumagawa. Sa simula, maliit lang ang puhunan. Gumagawa ako ng mga sample sa bahay, tapos ay kinukunan ko ng litrato at inipost sa social media. Unti-unti, nagkaroon ako ng mga customer. Sa kabila ng pagod mula sa gasolinahan, ginagawa ko ang lahat para mapalago ang maliit kong negosyo. Ang mga panlalait ni Marco ay naging panggatong sa aking determinasyon. Gusto kong patunayan, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko, na kaya kong bumangon. Lumipas ang ilang taon. Ang maliit kong ipon ay lumaki at ang munting online business ko ay lumago ng husto. Nagkaroon na ako ng mga regular na customer at kailangan ko na ring mag-hire ng ilang tumutulong sa akin. Sa wakas, dumating ang araw na nagdesisyon akong mag-resign sa gasolinahan. Isang malaking buntong hininga ng kalayaan ang naramdaman ko nang huling beses akong lumabas sa gate ng gasolinahan. Malaya na ako sa init, sa usok, at higit sa lahat, sa mga panlalait ni Marco. Hindi ko na siya nakikita. Akala ko, tuluyan na kaming nagkahiwalay ng landas. Pero ang alaala ng kanyang mga pangungutya ay nanatili, hindi para saktan ako, kundi para magpaalala sa akin kung gaano ako kalayo na ang narating. Naging abala ako sa pagpapalago ng aking negosyo. Nakabili na ako ng sarili kong maliit na apartment sa syudad. Hindi pa man ako kasing yaman ni Marco o ng dating Marco, pero masaya ako sa mga naabot ko. May sarili akong negosyo, sariling tirahan, at higit sa lahat, sariling dignidad na hindi na madaling mababasag.
Isang hapon, habang nagbabrowse ako sa isang online group para sa mga auction ng ari-arian, bigla akong napahinto. Nakita ko ang isang post tungkol sa bank foreclosed properties na inaalok sa isang subasta sa susunod na linggo. Parte na ng aking routine ang pagtingin sa mga ganitong listahan bilang potensyal na investment. Pero nang makita ko ang isa sa mga sasakyang nakalista, halos himatain ako sa gulat. Isang itim na SUV, kumikinang pa rin sa larawan, halos kapareho ng sasakyan ni Marco. Pero nang silipin ko ang plate number, hindi ako nagkamali. Ito nga. Ang kotseng laging ipinagyayabang ni Marco, ang kotseng ginamit niya para ipamukha sa akin ang aking kahirapan at kawalan na remata na pala. Napangisi ako. Ang tadhana nga naman. Hindi ako nag-atubili. Nag-research ako tungkol sa auction. Kinumpirma ko ang lahat ng detalye. Ito na ang pagkakataon. Hindi para gantihan siya sa paraan na alam niya, kundi para ipakita na ang buhay ay may sariling paraan ng pagpapantay-pantay. Pinaghandaan ko ang lahat ng kailangan. Sa araw ng subasta, sinadya kong magsuot ng simpleng kasuotan, isang puting blusa at maong na pantalon. Ayokong magmukhang mayabang, ayokong magpakitang gilas tulad niya. Gusto ko lang ipakita ang tunay kong halaga. Pagdating ko sa auction area, marami ng tao. Ang mga bulungan ay lumilikha ng isang kakaibang halo ng pag-asa at pagkaawa. Sinilip ko ang paligid at nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa pinakalikod, nakasandig sa upuan, ang kanyang mukha ay balisa at matamlay. Ang dating pagmamayabang ay napalitan ng pighati. Hindi niya ako napansin. Nakatuon ang kanyang tingin sa kanyang naremata na kotse, na nakatayo sa gitna ng silid, tila isang tropeo ng kanyang dating, na walang kayamanan. Narinig ko ang mga bulungan ng mga tao, tungkol sa laki ng utang ni Marco, kung paano siya nalugi sa kanyang negosyo, dahil sa maling desisyon at pagiging sobrang kumpiyansa. Naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng lungkot at isang napakatinding satisfaksyon. Hindi ako natuwa sa kanyang pagbagsak, pero natuwa ako sa pagpapatunay na hindi lahat ng nagmamayabang ay nananatili sa itaas. Nagsimula ang bidding. Maraming nagbid. Ang presyo ay unti-unting tumaas. Nang dumating ang turno ng kanyang kotse, tahimik akong nagbid. Isang beses. 2 beses. Narinig ko ang pagbubulungan ng mga tao. May mga nagtataka kung sino ang babaeng ito na tila baguhan sa auction pero determinado. Nagpatuloy ang bidding. At nang marinig ni Marco ang presyong ipinanalo ko, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala. Ang mukha niya ay puno ng matinding pagkabigla at kahihiyan. Hindi niya siguro inakala na makikita niya ako doon, lalo na bilang isang bidder. Sold to the lady in white. Malakas na sabi ng auctioneer, habang ang malet ay lumikha ng malakas na tunog. Tumayo ako, dahan-dahan, kalmado, at may ngiti sa aking labi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin, pero ang tingin ko ay nanatili kay Marco. Nakita ko kung paano namutla ang kanyang mukha, kung paano siya parang napako sa kanyang kinaupuan. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin at sa kotse. Lumakad ako papalapit sa kotse, bawat hakbang ay may dalang gaan sa aking pakiramdam. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang bawat tingin ng mga tao, at ang kahihiyan na unti-unting bumabalot sa buong pagkatao ni Marco. Nang makalapit ako, tiningnan ko siya, diretso sa mata. Walang galit, walang pagmamayabang, tanging kalmado lang na determinasyon. Naaalala mo pa ba, Marco? Sabi ko, mahina lang, sapat lang para marinig niya. Ang aking boses ay kalmado, malinaw. Sabi mo dati, kailan ako magkakaroon ng sarili kong kotse? Hindi ko akalain na ang una kong kotse ay magiging ito. Unti-unting lumapad ang ngiti sa aking labi. Ang kotseng laging ipinagyayabang mo. Ang kotseng ginamit mo para ipamukha sa akin kung gaano ako kaliit. Hindi ba't nakakatawa ang tadhana? Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay puting-puti, at ang mga mata niya ay puno ng pinaghalong gulat at matinding kahihiyan. Hindi siya nakasagot. Siguro, nare-realize niya ang lahat. Ang pagmamayabang niya noon, ngayon ay bumalik sa kanya ng buong buo. Isang matinding kaba ang naramdaman ko sa aking dibdib, pero kasabay nito ang isang malalim na satisfaksyon. Hindi ko na inantay ang kanyang sagot. Inabot ko ang susi sa auctioneer.
Sumakay ako sa kotse, inayos ang upuan, at pinaandar ang makina. Ang pamilyar na amoy ng interior, ang tunog ng makina, lahat ay bumalik sa akin. Ito ang kotseng minsang nagpahirap sa akin at ngayon akin na. Sa akin na ang kapangyarihan. Nang lumabas ako ng auction house, ramdam ko ang lamig ng hangin sa aking mukha. Ipinark ko ang kotse sa isang tabi at tumingin sa malayo. Ang sasakyang ito ay hindi lang basta isang kotse, ito ay simbolo. Simbolo ng aking tagumpay, ng aking pagbangon mula sa mga panlalait at pagdududa. Pagkatapos ng auction, narinig ko ang balita na tuluyan ng nalugi ang negosyo ni Marco. Ang kanyang mga ari-arian ay isa-isang naremata. Wala na siyang pagmamayabang na maipapakita. Hindi ko na siya nakikita. At hindi ko rin hinahangad na makita pa. Ang nangyari sa kanya ay hindi ko ikinatuwa, pero naging patunay ito na ang kayabangan ay hindi nagtatagal. Ang buhay ay parang isang mahabang kalsada. May mga bumps, may mga detours, may mga mapanghusgang tao. Pero ang mahalaga ay kung paano ka babangon pagkatapos ng bawat pagsubok. Ang karanasan ko kay Marco ay nagturo sa akin ng mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka. Hindi ito tungkol sa dami ng pera sa bangko o sa ganda ng kotse na dala mo. Ito ay tungkol sa lakas ng loob, sa sipag, at sa pagiging totoo sa sarili. Ang aking buhay ngayon ay payapa at puno ng kagalakan. Patuloy akong nagtatrabaho, pero ngayon, para sa sarili ko at para sa aking mga pangarap. Ang kotse ni Marco. Palagi itong magpapaalala sa akin kung saan ako nagsimula at kung gaano kalayo na ang narating ko. Ito ay isang patunay na ang pinakamabisang ganti ay ang sariling tagumpay. At ito, mga kaibigan, ang aking kwento ng ganti.